Daily episode 3279, 3280, and 3281 for June 3rd and 4th general reading po. So gustong magpabook ng full private reading at magparitual, message lang po kayo at habol po bago mag first Tuesday and first Friday of this month. Kasi delikado ho yung numero pang tsugi. Lalong-lalo na kung kayo yung mga inumpisahan nung Semana Santa. 'Di ba? And then nagkataon, nakatanggap yung kalaban nyo ng mid-year at gusto kayong tsugiin sa first Tuesday and first Friday. Yung taong madaling matsugi is yung may mga death chain at yung mga may barang talaga. Barang, kulam, sumpa at gayuma. Alam nyo ba kung bakit? Yung death chain kasi ay isang sumpa na kalimitan nangyayari kapag namatayan ang isang pamilya. 'Di ba? Tapos namatay yan, hindi pa umabot ng isang taon, magkasunod-sunod yung pagkamatay ng mga members ng family. Hindi lang siya kasi masasabi na immediate family. Kasi posible na within sa angkan, no, ng iisang lolo at lola ay sunod-sunod yung mamamatay. So kapag may nangyayaring ganyan sa inyo, huwag niyong baliwalain. Kailangan talaga diyan is kontrahin, tanggalin ang sumpa, tanggalin ang barang, tanggalin ang kung ano-anong meron. Yan po. Kung gusto niyong ipagawa yung ganyan, message lang po kayo. Pero dito muna tayo sa daily episode. Kuha tayo dito. Una, supernatural powers. Yan, talagang binarang kayo at ginamitan ng masamang elemento. Pangalawa, love. Ito ang isa sa dahilan kung bakit kayo sinisiraan. Pangatlo, visionary, mga pangarap ninyo sa buhay at mga plano sa buhay. Ngayon, napakasimple. Kung ikaw yung tipo ng tao, no, na nagsisipag, nag-iipon para maabot ang pangarap sa buhay. Yung iba naman, nag-iipon para ibagsak ka at mawalan ka ng buhay. So kung ayaw nyo mangyari yan sa inyo, magpalagay kayo ng protection ritual, lalong-lalo na kung successful ang pamumuhay ninyo. At maliban sa inyo, lagyan nyo rin ng protection ritual yung members of the family. And kung meron man sa inyo na barang nakulam na sumpa, tinamaan ng death chain or tinamaan ng igdalaot, ipatanggal nyo. Kasi kapag yan dinagdagan ng dinagdagan at marami kayong kalaban hanggang sa mapuno yan, ibig sabihin ngayong lingdong ito, maraming matsutugi dahil sa first Tuesday and first Friday. So kung gusto nyo pang magtagal sa bundong ibabaw, siyempre, ayusin nyo yan, diba? Gumawa kayo ng aksyon habang maaga pa at habang kaya pa. At, ano pa ba? Yung iba kasi, nababarang dahil sa pag-ibig. Yung iba, nakukulam dahil sa ari-arian, sa kaso, sa awayan, sa hindi pagkakaintindihan. Yung iba naman, depression. Yung iba kasi, hindi nila mailabas yung samaan ng loob nila eh. Hindi nila masabi sa kabila yung gusto nilang sabihin dahil may mapapahamak sa kabila. Alam mo yung punto na napapagitnaan ikaw. Nakalimitan nangyayari yan sa isang magulang na alam niya kung ano yung kasalanan ng isang anak niya, pero pinagtatakpan niya para hindi mapahamak at ayaw din niya na magkagulo ang parehong mga anak niya dahil nandoon. Kaya yung minsan yung mga magulang sinisisi ng mga anak, pero ang hindi nila naiintindihan, ito yon, no? Kung mapapansin ninyo sa mga magulang, may anak na tinututukan at may anak din na parang ang laki ng tiwala nila. Kasi ganito yon. Kapag ikaw yung tipo ng anak na buong akala mo walang pakialam magulang mo sa'yo, buong akala mo paborito niya yung isang kapatid mo, yung ilagay mo sa isipan mo, nararamdaman at nasasaksihan ng magulang mo na mas matibay ka, mas matatag ka kumpara sa kapatid mo.
Kaya doon sila tumututok dahil alam nila na yung kapatid mo na yon, kailangan pa ang gabay nila. Ikaw, kaya mong tumayo sa sarili mong paa dahil ipinanganak kang matibay. So, sa mga anak dyan, huwag niyong pausuhin yung nagtatampo sa magulang, nagagalit kayo sa magulang, dahil pareho lang din naman kayo, magkapatid. Marami nga dyan, hindi naman talaga totoong magkapatid or magkadugo, pero nagtuturingan sila ng patas. So, ngayon, huwag mo nang gawing dahilan kung ano man yung mga negative. Tignan mo na lang kung paano kayo mahuhubog sa magandang asal na may respeto at may takot sa Diyos. Kasi minsan, yung pagiging magaspang ang ugali, matabil ang dila, yung nagdidesisyon kang hindi ka nag-iisip, ito ang mga karaniwang nababarang, nakukulam at nagagayuman ng mga tao. So, weaknesses nyo din yan na nakikita ng kalaban, kaya kayo tinatablan. So, sana magsilbing aral ito. Titignan natin mamaya sa special episode kung ano pa ang additional information na maibibigay niya maliban dito. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Message lang po sa gustong mag-book ng full private reading at magpa-ritual.